Ayan, may albawa, may nakita kang baterya ng laptop na pakalat-kalat, or battery pack ng laptop na pakalat-kalat. Baklasin mo guys, at maaari mapakinabangan pa natin yung mga baterya nyon. Ang laman nyon ay lithium ion 18650. Ito yung halos pang vape guys na ano, ganito rin yun 3.7 na baterya. So check natin kung ilan ng voltahe. So meron tayong 4.1, meron tayong 4.1, meron tayong 4.1. So goods yan guys, goods, pero hindi mo alam kung may kakayahan pa ba siyang maglabas ng kuryente or power sa kanyang loob. Yung output voltage niya goods, pero hindi natin alam kung gagana siya. Ito, may nakita pa akong isang pakalat-kalat din na 3.9 volts. So matataas ang mga voltahe, pero hindi natin alam kung may kakayahan pa siya. Paano mo malalaman ngayon, di ba? So diyan papasok to guys, itong capacity tester, battery capacity tester. Diyan papasok siya. So meron akong video guys, yung unboxing niya, yung package niya. So may load resistor, may mga terminal siyang guys, kinabit ko na. So ano na to guys, pang ready na. So assemblein na lang natin to guys. So unang-una guys, pag nakuha nyo yung package, hinangin nyo na to guys, yung dalawang paa nyan, iparallel nyo na. So hinangin nyo na, iparallel nyo para madali na tayo. So next ay ito naman guys, bumili kayo ng gantong pang size ng 18650 na battery holder para magamit natin, at kabit nyo na yung mga terminals nung package. So okay na yan. Ito naman yung mga ano nya, terminal points. So yung RR, yan yung resistor na parallel, yan yung pinaka load mo. Tapos yung input, yan yung baterya na itatest. So positive negative din yan. So tara, testing natin, kabit natin yung positive negative. So positive daw yon. So ito yung positive, so kabit natin para sa baterya. Ano lang to guys yung quickie termination lang guys hindi pa to yung idea kung paano nyo i-assemble or lalagay nyo sa mga chassis nyo, pero ito na yung basic na basic nya guys. So ito yung negative nya para sa baterya na itetest. So okay na yan, kabit natin guys. Ingatan nyo mag short guys, tsaka reverse guys medyo ano to guys, delicate. Kung malabo na mata nyo, medyo linawan nyo. So okay na siya guys, double check, positive pula, negative dim. So okay na yung resistor guys. So walang polarity yan kahit balibaliktad. So kabit natin si resistor, yung pinaka load resistor. Yan guys ay kakain niya ng 1 ampere guys. So sakto yan sa pag-check na baterya, 1 ampere hour. Makukuha natin yan na accurate yan guys. Hindi naman na accurate, pero may idea kayo guys kung good or bad ang ano nyo guys. So ayan na guys, yan ang pinaka basic assembly nyan guys, battery tsaka load resistor. So hindi yan gagana guys pag walang external output. So kailangan nyo dyan ng USB 5 volts. Dito naman papasok guys yung isang project natin guys, diba? Si DC-DC converter. So kakabit ko na rin siya dito para mapakinabangan natin si DC-DC converter. So magkakaduktong yan guys, magiging ganyan yan guys ang itsura nyan guys. Ito guys, bahala na kayo guys paano nyo i-mount pero ito ang aking concept guys. So yan na siya guys. Ito guys, siguraduhin yung well ventilated tong resistor, nag-iinit yan. So ganyan guys ang idea nung sa akin, kasi lalagyan ko pa yan ng isa pa dito, dalawa para dalawahan to, para hindi naman masayang yung back converter ko, kasi low ano lang naman to low power lang. So kayang kaya ni back converter yan, ni DC-DC converter. So eto, target ko yan dyan, at ang itetest na battery. So assembling ko na to guys. Yun din naman ang concept nyan guys, gagamitan ko lang neto para hindi na ako maglalagay ng USB 5 volts. Okay? Alright. Sa mga magtatanong paano ko lalagyan ng 5 volts input, ayan guys, may naka-indicator na rin siya.
'Di ba DB5, yan yung dito mo sa USB. Ito guys yung positive tsaka negative input niya. So diyan natin ilalagay yung output ni DC-DC converter. Total nagde-demo pa lang naman tayo. So tatap na natin to. Mamaya na natin i-finalize yung wiring guys. I-ano muna natin siya guys, yung quickie demonstration. So hinangin ko na siya. Ito yung ano niya, 5 volts. 5 volts input. Okay na guys. At ito yung negative input naman. So okay na yan guys. Hindi na ako gagamit ng USB devices or charger kasi nakatap na ako. So double check, negative negative, positive positive. So pwede na natin yung baliktarin at tingnan natin ang mangyayari. So okay na guys, dyan na muna yan, pangsamantala. Yan, dyan na rin yan, pangsamantala. Just for the demo process, tanggalin ko itong mga kalat-kalat. Yan guys, mag-iinit yan mamaya pag nagtetest tayo. So pwede nyong iangat yan guys para floating siya guys. So ayan na guys, medyo magulo pero yan na yung demo nya. So lagyan ko na siya guys ng input na 5 volts. Yan guys, gumana na guys. So ready na to for testing. So yan na guys, dito ko na lalagay yung baterya. Yan, dyan na yung baterya. For demo process lang naman to guys, no? So ayan na guys ang ating system. Meron na tayo na buong battery checker system gamit yung buck converter. Check natin yung mga pinaggagawa natin guys kung tama. May input tayong dapat to, may input tayong 13.8 volts. Yan, 13.8 volts. May output tayong 5 volts. Yan, may output tayong 5 volts. Sakto guys, ang galing guys ng DC-DC converter, oh. At wala na tayong output dito. Ang inaantay na lang nito ay ang bateryang i-check. So, paano ba mag-check? So, ito na guys, tanggalin ko na muna tong tester. I-off muna natin to. Off muna natin siya. At lagay natin yung tetest nating baterya guys. Ito guys, oh. Check natin to guys, ha. Lagay natin. So, walang reaction. Ilagay natin yung power. Yon. Initial reading ay 3.9 volts daw, sabi niya. 3.9 volts. Okay na yan. Press OK. At magko-commence na siya ng testing. So, nag-error. Okay na yan. Okay na siya. Okay na. Error lahat. Tanggalin natin guys. Ba't siya nag-error? Isa pa. 3.9, 3.9. Ito ay 3 volts. Maaring sira na yung baterya guys. Sira na to or palyado na guys. So maglagay tayo ng isa pang baterya. Ito. So mag-error siya guys, wag yung problema kasi nga may error siya. So try natin to guys, tong isang baterya. Ang gagawin nyo pala guys ay i-full charge nyo muna siya guys 2 days or 3 days before nyo i-check. So full charge nyo muna. So ako na full charge ko na siya gamit yung isang circuit natin pang charge ng baterya. So ito guys, lagay ko muna siya yung baterya ulit. Yan, tanggalin ko ulit yung supply. Okay, balik natin. Ayan yung check nating 18650. So ayan na guys, balik ko. So ang initial reading ay 4.16. So pindutin nyo tong plus or minus. Tapos ang cut off nya ay 3 volts. Ayan kasi nasa volts. So dyan daw siya mag-i-stop mag-conduct ng testing. So from 4.1 i-load nya to hanggang 3 volts at babasahin nya yung ampere hour ng baterya. So press OK nyo lang. Yan, mag-initialize na yan. So ayan na guys, nagre-read na siya. So ang ampere ay A, volts, ampere hour,
Ito yung ampere, 1 ampere. Kasi nga 1 ampere yung load. Tsaka yung volt. So guys, tuloy-tuloy yan. Nagsa-cycle yan guys. Yan, hanggang mamaya. So matagal to guys. Matagal yan. Pero malalaman natin guys yung capacity nung ating chine-check na baterya guys. So babalikan ko kayo mamaya-maya. At from time to time, titignan natin. Orasan natin. Ang oras ay 4:07. So ayan, 1 ampere, 3 ito yung voltahe niya. So tuloy-tuloy lang yan guys, matagal yan guys, mag-iinit to guys, oh. Kaya ako siya inangat. So yun ang procedure guys, okay? Alright.